Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your past won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy, January 26, 2025, dear friends! Fourth Sunday and last Sunday of January 2025 already. Napakabilis po talaga ng panahon. Handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo. Ang galing mo, bayaning Pilipino. We're now playing the song of Reuben Lorente. Kasama siya sa album na Himig Handog sa Bayaning Pilipino, featuring the 10 finalists of Himig Handog sa Bayaning Pilipino. Ayan mga kaibigan, kumusta? Sana ay nasa maayos kang kalagayan. Ganun na rin ang iyong mga minamahal. Marangal ang pagkatao, bayani kang kapit. Nako, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Nako, i-announce natin mamaya yung 3 winners doon sa ating topic last week na kung pelikula ang buhay mo ngayong 2025, ano ang ipapamagat mo dito. Naka-ready na po yung ating mga bubunutin. Ay, hindi ko lang masyado makikita kasi nasa Zoom po ako ngayon. Thank you so much, Peter, Paul, Marie. Sino pa ba ang nandyan? Let me know. Thank you so much for assisting me today, Sir Erwin Makatangay. And I don't know yet who are there. Is it Micah who's there? And so thank you, team. Thank you. Laging taas noo, Pilipino. Buong bansa'y nagdiriwan. So mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayong tanghali yung pagbabago. Kasi kapag walang pagbabago, wala rin po talagang mangyayari sa ating 2025, di po ba? Parang inulit lang natin yung ating taon. So, we're going to talk about, share naman na radio ng link. Ayan, okay. So that I can share it on our Facebook live stream. Ayun, from our digital, Miss Joanna Cruz and our Wilson Abrea. Thank you so much, Peter Paul, Marie, and Miss Micah Barcelona. Sir Erwin Makatangay, and from our newsroom, Mr. Eman Mortega. Salamat. I'll see you next Sunday. Happening tanghali mga kaibigan ay anong ugali ang ititigil at sisimulan mo ngayong 2025? Ayan. Talagang binasa ko pa mabuti kasi baka mabulol ako. Anong ugali ang ititigil at sisimulan mo? So, dalawa po, dalawa. Parang ititigil at sisimulan. Ayan. So, ano nga ba ang ititigil mo? Like, for example, ititigil mo na ang pagiging one-day millionaire. Diba? Na kapag may pera ka, ubus-ubus ligaya. At sisimulan mo na ang mag-ipon kada sweldo. Pwedeng ganon, mga kaibigan. Alright? So, dalawa dapat. Anong ugali ang ititigil mo na at sisimulan ngayong 2025? Ayan, so, ay mga kaibigan, I'm so excited today kasi sabi ko, wow, last Sunday already of January, 4th Sunday already. Ang bilis po talaga ng panahon, no? Next week, February na, and I think if all goes well, magkakaroon ako ng guest na live na pupunta sa station for our Kwentong Panalo. O, di ba mga kaibigan, so exciting yan.
Ayan, so abangan nyo po next Sunday, magkakaroon po tayo ng guest. At nakakatuwa kasi sabi ko sa kanya, pwede naman tayong mag-Zoom, pero gusto talaga niyang pumunta sa ating station. Mr. Ed Gueco, I hope you're listening. Ayan, so talagang maraming salamat ha sa pagpapaunlak mo ng ating imbitasyon na ma-interview ka. He is an inventor. Yun, so yun lang po yung aking teaser doon. He's an inventor. So, interviewin ko siya next Sunday, live on our station. So, dahil magaling ang bayaning Pilipino, this song by Rio Ben Lorente is really, really very beautiful, very, very inspiring. At kung napapansin niyo po, anong ugali, although hindi mo talaga siya ugali, anong ugali ang ititigil at sisimulan mo ngayong 2025? Napansin niyo po ba na ang mga titles ng ating episode ngayon ay nasa Filipino na? Yes, I'm so proud of that. Na mga nakaraang taon po, di ba, ang mga title ng episode natin, English, at yun po, mas mag-e-effort ako ngayon na mas mag-Filipino. Ayan ang aking, layunin ngayong 2025. So, kailangan may magbago, kaibigan, di ba? Unless ang buhay mo ngayon ay sobrang perfect na talaga, kailangan isipin mo na, ano nga ba ang pwede kong baguhin pa sa aking pag-uugali? Ano yung mga pwede kong baguhin pa sa aking mga nakagawian? Habits. Kasi lahat po tayo may pattern May pattern tayo. Ako may pattern din ako. Like for example, isa sa pattern ko sa relationships minsan is sobra akong mapagbigay talaga. Sa oras, sa pagmamahal, sa lahat ng kailangan tulong. Napansin ko po sa akin yan talaga. Mangungutang pa ako para ipapautang sa kaibigan ko or sa mga taong mahalaga sa akin minsan. Yun yung pattern ko. Sobra akong 100% pagdating sa relationship. Pero napansin ko rin na pattern ko po na siguro kailangan kong baguhin din. Na mabilis din akong magsawa. Hindi parang mali yata yung term ko sa magsawa. Mabilis akong sumuko rin minsan. Madala, parang ganyan. So, parang pag inabuso ako at sunod-sunod na parang, parang napapansin ko mukhang hindi okay ito I give up also. I mean, ayoko na. I set the boundary na no, enough already. Ayan. So, there, Radio, pa-check naman kung nakashare na sa mga Facebook pages ko ang ating episode today. Ayan, mga kaibigan, I would like to thank lahat ng mga naging participants ko from Ernst & Young. Maraming salamat. May participant sa webinar from Gentle Supreme. Maraming salamat po. Lalo na sa inyong regalo sa akin. Ako, talaga naman, I'm so spoiled. Taon-taon talaga yan. Every time na New Year huddle ng Gentle Supreme, Philippines Inc., laging ako ang iniimbita nila. So, thank you so much po. And thank you IntelliCare and PhilCare for always inviting me as a wellness speaker para sa inyong mga kliyente. I am just so blessed, really. Maraming salamat po. Ayan, and so, ano nga ba ibabaguhin? So, yun po yung sa akin. Mas mag-i-effort akong mas mag-Filipino ngayong 2025. Pati mga pamagat ng ating episodes ay mas Filipino kaysa English. I-effort po talaga ako ngayon. So, talagang lahat ng pwede kong magawa para ang Winner Ka Pinoy ay talagang Winner Ka Pinoy, di po ba? Pangmasang Pilipino, parang ganyan. Pang minamahal kong Pilipinas. Ayan, okay. So, padala niyo po ako ng mga messages niyo po, sa 0976-014-5041. Or, pwede rin po sa ating Facebook live stream. Please, Radio, padalhan mo ako kasi minsan hindi ko mabasa. Ayan, at yung may mga messages last week po na hindi ko nakita, and I promise na babasahin ko today. Ayan, so talagang sobrang grateful ako kasi although yung mga iba, I think napadala niyo yung mga messages niyo tapos na po yung episode, no? Pero really, I'm so grateful na tag dito, na nagpadala kayo ng inyong mga messages. Okay. Nako, yung kay Leonie Chico Rillo mukhang naputol, Oo, kasi sabi ko pakipicturan para mabasa ko today. Oo, so, pakipicturan mo ulit please yung kay Leonie Chico. Kasi kulang siya. Putol. Pero babaya ko na babasahin yan. Alright, si Delia Cabrera. Hi Delia, I hope you're listening. Saan darating ang umaga with my idol Maricel Soriano? Kasi widow na po ako. Oh,
So, yun yung title ng pelikula mo this year. Alright, thank you so very much. Okay, from Delia Cabrera, hello to all my friends and to Pines Clan that we never met. Oh, parang parang nabasa ko to last week na pala. Okay. Si minsan di talaga sunod-sunod. From Julian de la Cruz, wala ka bang balak na tumakbo na senator sa mga susunod na panahon? Nabasa ko tuloy talaga. Okay, hi Julian or Julian ba to? Mr. de la Cruz, naku maraming salamat naman po. I'll take it as a compliment po na naisip nyo na qualified akong maging senator. Wala po akong balak. And dito na lang po ako magsisilbi sa Winner Ka Pinoy. Ayan, okay. Tama na po na merong isang Lorenzana na nag-serve sa government, yung uncle ko, you know, the former Secretary of National Defense. Hi, Uncle Del, Delphine Lorenzana. Siguro tama na po na siya. Ayan. At tingin ko po wala po akong kakayanan talaga. Dahil alam niyo na po yung ugali ko, di po ba? Baka mamaya, ma-stress po ako ng sobra. Ayan, so, okay, let me see if there are other messages that I failed to read last week. Hey, from Mr. Renato C. Kung pelikula ang buhay ko ngayong 2025, ito ay babangon ako ngayon, bukas at magpakailanman. Kasama po sa, bubunutin natin mamaya. From June Benauro Mendoza, hello Ma'am Chris, ang napili kong pamagat kung magiging pelikula ang buhay ko ay Me versus Myself. Sabi kasi nila, ang pinakamatinding kalaban mo ay ikaw mismo. Avid listener niyo kami sa radyo. God bless po. Thank you so much, June, at to the entire Mendoza family. Maraming salamat po talaga. I am so grateful. Sana manalo ka mamaya. Ayan, Ronald Tumbaga, ito ang entry ko, Ma'am Chris, A Beautiful Mind. Thank you. From Mr. Enrique Vista, 2025 movie title ko ay Panata. At ang one word ko ay pananalig. So beautiful, so beautiful. Thank you so much for that, Mr. Enrique Vista. I think I've already read the, salamat po, Julian de la Cruz. Nakita rin kita. Ganda ni pala, ate. Malambing pang magsalita. Salamat. At matalino pa. Ako, thank you so very much. Thank you. I'm so grateful for your words. Ayan, from Angelo Radaha, happy lunch Sunday, Coach Ate Chris, God bless from Malolos, Bulacan. Thank you so very much. Maraming salamat. James Lagrisola, babangon ako at tutulungan kita. Thank you, my friend. Thank you. Actually, kasama ka rin dito sa ating pagpipilian. Although sana wag ka manalo because I don't think you need our prize. Sama, From Celestine Canton, pagdating ng panahon. Nice. Pagdating ng panahon. Yun ba yun? Alright, okay. And, okay. So, yung kay Leonie Chico na lang ang hindi ko nabasa. Ang haba pala nito, my dear Leonie. Okay. Ang so haba pala. Pero sige. From Leonie Chico, kung pelikula ang buhay ko, ang pamagat na gusto ko ay Himala. Movie ni Nora Honor. Pwede naman po kasi maging original. Hindi po natin kailangang kopyahin yung title ng mga pelikula na existing. Anyway, dahil yun ang pinili mo. Dahil gusto ko po muling mapagmilagrohan in a form of miracle healing. Dahil may sakit po ako na siyang dahilan kung bakit di ako makapagtrabaho at limited po ang aking activities. Miss Leonie, got severe back pain due to spine disease. I'm taking meds and supplements to treat it. Medyo matagal ang gamutan hanggang tumubo po muli ang cartilages sa pagitan ng buto ko sa likod. This must be really painful. Dati po kasi akong athlete, kaya nasira agad ang cartilages ko sa likod. Nagdidikit-dikit po ang aking buto sa likod. I've heard of somebody who has that same case. It's really difficult. Anong klaseng athlete ka kaya noon? Nagdidikit-dikit po ang aking buto sa likod, experiencing bedridden for 2 months or more. The pain is so severe na umiiyak talaga ako at tipong gusto ko nang manahimik para matapos ang pain. But I realized that there is Himala. There's miracle healing. More prayers and I keep holding. Kaya ito po, nakakabangon, nagpapagaling. Importante ang positive thinking na pananaw sa buhay at especially kapag may sakit.
Positive thinking and emotions affects our good health positively. Kaya sa mga katulad kong may mabigat na pinagdadaanan, kapit lang po tayo lagi kay Lord dahil totoo ang himala. Totoong may Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, pati si Mama Mary. Na-experience ko na po before ang miracle healing granted by Mama Mary that healed my 2 bone problems completely. Hey, that's beautiful. Thank you for sharing. Na dapat habang buhay ko nadadalhin, pero dahil sa miracle healing, my 2 bone problems were completely healed. Praise the Lord. Praise Jesus and Mama Mary. Amen. Amen! Miss Leonie Chico, thank you for sharing your story. Thank you so much. At ako, at lahat ng mga tagapakinig ko ngayon, please po, lahat po tayo na nakikinig ngayon, isipin po natin si Miss Leonie Chico at ipagdasal po natin siya na sana nga ay mangyari. Let's pray to God na mangyari ang kanyang hinihiling na himala, ang kanyang miracle healing. Thank you so much for sharing. And maybe you could share again today, no? Ano kaya ang maipapayo mo sa mga athletes natin ngayon? I don't know if there is something kaya that you could have done to prevent it para hindi din mangyari sa kanila yung nararanasan mo ngayon. Wow, Miss Leonie Chico, you blessed us with your story. You blessed us with your message. Maraming salamat talaga. Isa ka talagang bayaning Pilipino. Alam mo yon, lumalaban, 'di ba? Lumalaban. So, wow, okay. Talagang na-inspire ako doon ng sobra. Thank you so much for that very long message na tinype mo talaga. Ako, na-appreciate ko yan. Salamat talaga. Salamat. Sa mga kaibigan, anong ugali ang ititigil at isisimulan natin ngayong 2025 para magbago yung buhay natin, di po ba? Para hindi siya parang repeat lang. Meron ako minsan mga coaches na yung buhay nila, pag tinitignan, pag nag-a-analyze kami ng milestones, ganyan, no? Yung mga highlights ng buhay nila, minsan hirap sila mag-isip ng highlight kasi isip nila na ganun lang talaga yung buhay ko, Chris, parang paulit-ulit lang talaga. Parang lungkot, di ba? So, sabi nga ni Jim Rohn, your life does not get better by chance, it gets better by change. Hindi po talaga pag sinuwerte, di ba? Oh, ano na eto, ay ganun pa rin. Pero malay mo, pag sinuwerte, di po ba? Parang, ako hindi po talaga ako nananalo sa yung mga game of luck na yan. Kaya nga tuwa ako nung nanalo ako ng raffle eh. Siguro kasi ako ang may pinakamaraming raffle entry dahil doon lang ako nanalo. Pero yung mga game of chances na pagbubunutin, mananalo ako, parang very seldom. Halos lahat talaga ng bagay sa buhay ko, I have to work for them. So ikaw din, kaibigan, walang magbabago sa buhay mo nang dahil sa chance lang. Alam niyo yon, yung pag sinuwerte, bahala na. Pag pinagkaloob ni Lord, ipagkakaloob ni Lord yan. Pero you have to also work hard for it, no? Ayan, it gets better by change. So life gets better by change. Alright, dear friends? Ay, nako. I'm so excited for today. Although, I wanted to go to the station, but alam niyo may mga araw na para akong nabe-vertigo. Meron po kasi akong vertigo. Nag-e-effort ako kanina, walang salamin, no? Tapos later on, parang naisip ko, hilo ako, nakatayo po kasi ako ngayon. Pag nagbe-vertigo po ako, hindi ako makabangon ng bed. Pag bumangon po ako, dahan-dahan dapat. Kasi parang umiikot yung mundo ko na, kahit nakapikit ako, parang umiikot yung mundo ko. Nagpa-check up na po ako niyan, wag po kayo mag-alala. Huwag niyo isipin na, Chris, magpa-check up ka. Nagpa-check up na po ako maraming beses. Meron pong imbalance sa ear, may imbalance siya na minsan pag na-trigger yung imbalance na yon, di talaga ako makabangon. Meron nga po akong trainings minsan na hindi natutuloy dahil may vertigo ako. Sabi ko, I'm so sorry, hindi ako makabangon. So kung hindi ako makabangon, di rin ako mamaya makakatayo, ganyan. So, para lang, anyway, that's just my way of explaining that it would have been better kung nasa station ako. But praying that next Sunday all will be well dahil meron tayong special guest. So, sabi nga, ano nga ba yun? Tag dito. Nalimot ako yung lyrics sa kanta. Parang ang galing mo, bayaning Pilipino, na parang kahit saan ka sa mundo, di ba? Taas noo, dapat ganon. Meron akong, hi, Mai, and Day, and family. I'm so happy!
When was the last time I saw you? I think 9 years, no? They migrated to Australia. My very dear friend, Mai de la Peña. I got to meet her 3 children. And of course, my inaanak, si Yesh. Thank you so much for the wonderful treat. I'm so grateful. And so, they've started their new life in Australia. So, tuntua talaga ako. I'm so happy. Tapos, nagkakwentuhan kami. Kaya ako naalala, kakwentuhan kami. Tapos, sinasabi nga na, kapag Filipino overseas worker, sobrang mataas ang tingin sa Filipino overseas worker. Mataas talaga lagi ang tingin sa OFW. So lahat po ng mga nakikinig sa akin na OFWs, ang galing mo, bayaning Pilipino. Hindi ko ma-imagine yung sacrifice, no, the difficulty to be separated from your family. At least yung friend ko, kasama niya buong pamilya niya, no? So, wala silang separation talaga. Pero marami ako mga alam na yung isa, inaanak ko pa. Diba? Kaya, if you're listening, naiwan yung anak niya sa lola niya, yung mga ganon. I cannot just imagine the pain, no, na parang mahiwalay ka sa mga minamahal mo dahil kailangan mong kumita. So, talagang salute sa bayaning Pilipino na matapang, na masipag, na meron kakayanang baguhin ang kanyang kwento. Meron kang kakayanang baguhin ang iyong kwento, your life story. Kaya, sige na kaibigan, sige na, ano nga ba ang babaguhin mo? No, I have a better question. Ano yung ititigil mo at sisimulan mo ngayong 2025? Alright? Dear friends? And so, I'm just so excited. Sabi ko, like kong tiyutugtog yung mga kanta ng Winner Ka Pinoy sa dulo at medyo nagkakram ako. Sabi ko, I better manage my time really well. And now, sabi ko, I'll play it right in front, no? So, ang inspirasyon ko po sa episode natin ngayon ay ang kanta na Ako Ay Pilipino ni Miss Ku Ledesma. Sabayan niyo po ako pag alam niyo yung kanta, mga kaibigan, ha? Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Kaya nga, Winner Ka Pinoy. Ganyan. Ang dugo'y maharlika, likas sa aking puso, at hikain kay kanda. Diba? Likas sa ating puso, nagustuhin ang mabuti, nagustuhin ang tama. Tingin ko wala naman po sa atin ang gumigising na ang plano natin ay manakit, di po ba? You know? Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipon ang kayamanan ng may kapal. Pikay sa aking talino, sa mabuti lang laan. Sa aki katutubo ang maging mapagmahal. Diba, kaibigan? Likas sa atin ang maging mapagmahal. Binigyan tayo ng talino para gumawa ng mabuti. Diba, kaibigan? Hindi yung manloko ng kapwa, di po ba? Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't pandila, laan buhay ko tiwa. Naku, magiging senator na yata talaga ako nito. Ako ay Pilipino, ang Pilipino ay ako. Enjoy this very beautiful song of Miss Ku Ledesma. Ako ay Pilipino. Ay Pilipino, ang dugo'y maharlika, likas sa aking puso at hikain kay kanda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan,
wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ika'y saking talino sa mabuti lang laan. Sa aki katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Isang bansa, isang diwa ang minimithi ko. Sa bayan ko't pandila, laan buhay ko't diwa. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Taas noo kahit kanino. Ang Pilipino ay ako. Ako ay Pilipino, a beautiful song by Miss Kule Desma. Mga kaibigan, di po ba taas noo kahit kanino? Taas noo kahit kanino. Ayan, nakakatuwa kasi parang pag naririnig natin tong kantang to, ipinapaalala sa atin talaga na biniyayaan naman tayo talaga. Okay? I'll be reading your messages now po, bago pa talaga maubos yung oras natin na naman. But time check first, it's 11:30 in the morning. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. Paki-follow and like po DZXL News sa Facebook, DZXL News sa YouTube, sa TikTok at saka sa Twitter. Ayan. Alright, let me read your messages now. Hey, Mr. Renato C is listening. Good morning to you as well. From Ronald Tumbaga, ang ititigil kong ugali ay ang pagiging passive minsan dahil kaya na-stress ako kapag di nakapangatwiran sa biro ng iba. Kaya minsan di magpatulog. Sorry po, nahirapan na naman ako. Kaya minsan di magpatulog ang stress na yon. Ang ugaling sisimulan ko naman ngayong 2025, magiging lagi na akong proactive sa bawat conversation. Dito kasi sa lugar namin, maraming tao dahil terminal ng jeep at iba't ibang tao ang nakakahalubilo rito. This is beautiful po, Mr. Ronald Tumbaga. Ayan, hindi naman natin kailangan ma-stress sa mga sinasabi ng iba. Ang philosophy ko po dyan ay hindi ko kontrolado ang iniisip at sinasabi ng iba, di po ba? Ang kontrolado lang natin ay tayo. Hey, from Mr. Ariel Machano, the singer-composer of our theme song, Winner Ka Pinoy. Sabi niya, hello Ma'am Chris. Batiin naman po ninyo ang mga mangyan, Iraya ng Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Hello po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa Machano family. Lahat po ng mga mangyan, Iraya ng Abra de Ilog. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pangarap ko pa rin pong makaabot dyan, pakarating dyan someday. Hey, Tita Ping! Pretty Pink, hi to you as well. Neng, hi Ma'am Chris, ang galing mo talaga ay about. Thank you so much, my dear. Alright, thank you Mr. Ronald Tumbaga. Prayers daw for Miss Leonie Chico. Hey Miss Des Ferrer, thank you so much for watching. Lahat po kayo dyan sa Rome Accounting, right? Des, thank you so much. Hello, Doktora Andreng. Oh, I'm so happy naman to Doktora Andrea Babista. Ang aking, saan na ba to? Ang pinakasikat dyan sa Cotabato. Tama ba? Pinakasikat at pinakagwapa, gid. And good morning, Chris. A blessed Sunday to you. What an amazing day to watch you. Cheers to Winner Ka Pinoy. Thank you so much po. Thank you so much. And hello to your beloved Edongski. Oh, did I get it right? Doktora Andreng, thank you so much. Okay. Ano to? From Nosete Ipsum? You don't, okay.
perfect i-English yan o habit o pattern of relationship of 100%. Aha. Ayoko na maging Filipino. Daming nakawan sa Kongreso. Hindi ako Filipino ha. Ako ay Maharlicano. Aha. Lorenzana Foods sa LA, USA. Umabot na ba dyan ang Lorenzana Foods? Okay, that's nice. Tingin ko sa Philippines yan nag-start, no? Okay, ako, hindi ko sinabing hindi na po ako mag-i-English, ha. Say ko lang, mas mag-i-effort akong mag-Filipino. Kasi hindi po talaga ako Tagalog, eh. Ilocano, Ilonggo yung dialect ko. So, ang commitment ko lang ay mas mag-i-effort akong mag-Filipino. Hindi po yung hindi na ako mag-i-English. I just want to correct that. Okay. Thank you for finding me funny. Alright, okay. Alright, I think I already have read yung mga messages natin. Maraming salamat. Thank you for watching to my friend, Mr. Jonathan Damalerio. Halong pirme. Ayan ha, para wala na aksidente. Okay, so dear friends, balik na tayo sa topic natin. Anong ugali ang babaguhin mo? O, paano ko ba sabihin na naman? Ano ang ititigil mo? Kasi yung pagbabago, pwedeng ititigil mo, pagbabago yan, di ba? Or pwedeng sisimulan mo. So, dalawa, ano ang ititigil mo na at sisimulan mo. Yan. So, siguro, magandang example, mga kaibigan, para specific tayo is yung hindi na tayo paano ko ba sabihin to? Hindi na tayo magpo-procrastinate. Yung procrastinate, ibig sabihin yung, wag na natin ipagpaliban para bukas yung pwede nating magawa today. Yeah, yun ang laging sakit nating mga Pinoy, yung bukas na lang na attitude. Tsaka na. Yan. I'm planning to write a book. Ang title niya, planning pa lang po hindi ko naman po sisabi na I've already published planning. Ang title niya is about that. Hindi ko sasabihin yung title para suspense. Na parang yung pagpapaliban ba. Yan. So kunyari, lagi natin sisabi na bukas na lang, mamaya na, parang ganyan. Minsan nahahawa yung mga anak natin, no? Kasi minsan sasabihin din nila, mamaya na mama. O gawin mo na yung assignment mo. Mamaya na, hindi ko pwedeng i-post tong game ko. Sarili kong anak was like that. No? So, yung pagsabi ng, mamaya na, bukas na lang. Yan. Sabi nga, daig ng maagap ang masipag. Tama po ba ako doon? Yeah, daig ng maagap ang masipag. Please don't call me po. Please don't call kasi I'm live today. Ayan. Pangalawa, pwede rin po natin sigurong itigil ang pagsabi ng buti pa sila. Yung bang pagkumpara sa buhay natin. Kung kasing yaman ko sana sila, diba? Kung binayaan sana ako ng lupa kagaya nila, di okay sana ako. Yung pagkumpara natin sa ating sarili sa iba, baka pwede na natin yung itigil na. Kasi pag inihambing mo ang sarili mo sa iba, wala naman ding magandang idudulot yun sa'yo, di ba? Marami akong mga nakilala, hindi ko lang pwedeng i-announce yung mga pangalan nila kasi meron kami coaching sessions ito, na ganyan din ang kwento nung una. Alam niyo yung parang lunod sa awa sa sarili. Kawawa naman kami, inapi kami, ganyan. Pero napagod din siya sa awa niya sa sarili niya at gumawa siya ng paraan para makaahon sila. Ngayon may sarili na siyang negosyo. Pati yung mga kamag-anak niya, nabibigyan niya na ng trabaho, di ba? It's a beautiful example na kesa ihambing natin yung ating sarili sa iba na buti pa sila successful, magkakaiba kasi tayo ng journey sa buhay. Huwag nating ikumpara yung ating chapter 1, yung ating magsimula ka. Simula pa lang tayo, tapos kinukumpara na natin doon sa finish line ng iba, di ba? Hindi natin pwedeng ikumpara yung ating chapter 1 sa chapter 20 ng iba. Magkakaiba kasi talaga tayo ng journey. Magkakaiba tayo ng binigay sa ating talino, di ba? Bigay sa aking talino, sa mabuti lang laan. Binigyan naman tayo lahat ng talino. Hindi nga lang pare-pareho na talino. Tanungin niyo po ako ng tungkol sa math. Pag may number po yung tanong, talagang nag-freeze yung utak ko. Pero tanungin niyo ako ng parang ganito, yung inspirational, pwedeng na makakaya sa pananalita, mahusay ako doon.
pagalawin nyo ako, minsan di ako magaling talaga sumayaw. Pakantahin nyo ako, well, nakita nyo naman paano ako kumanta, di po ba? Paista-istansa lang, kasi po talaga ako ganun kahusay. Pero, magkakaiba tayo ng regalo. Si Miss, nalimutan ko yung pangalan niya, yung ating athlete. Di ba? May mga iba sa atin na biniyayaan talaga si Miss ano na bang pangalan niya? Miss Leone. Biniyayaan siya ng athletic giftedness. Magkakaiba tayo ng regalo. May mga iba, komedyante. Oh. So, hello Mr. Rex Miliora, one of my favorite comedians out there. Diba? So, huwag na nating ikumpara ang ating sarili. Kasi, sabi nga sa Desiderata, there will always be greater and lesser persons than yourself. Sabi yan sa Desiderata, things to be desired. You know, do not compare yourself to others. For there will always be greater and lesser persons than yourself. Meron po talagang mas mahusay sa atin. Pero meron ding mga tao na mas mahusay tayo sa kanila, di po ba? So, tanggapin na lang po natin yon. So, itigil na po natin sana yung pagkukumpara, paghahambing ng ating sarili sa iba. At yung bang maaawa tayo na mabuti pa sila. Or yung minsan, meron ako dito na, meron nga po ako listener na ganun po yung minsan may message niya sa akin na, kaya lang naman sila mayaman kasi kurap ang tatay niya. Totoo man po yan o hindi. Pero wala po tayo sa posisyon to, paano ba? Wala po tayo sa posisyon siguro na, kasi wala din magagawa yung ating pagsabi, di po ba? Idulog natin sa tama. Parang sa kumpanya, kung meron tayong nalalaman na merong ginagawa yung ating kaopisina na hindi maganda, kaya sasabihin natin na, kaya lang naman na-promote yan kasi ganito siya. Di pumunta tayo sa HR, di ba? Magreklamo tayo sa tamang, daan natin sa tamang proseso. Alright, dear friends? Kasi nga, ang galing mo, bayaning Pilipino, di ba? So, yun, kaibigan. Balik natin yung ating sarili doon sa panalong tayo. Thank you so much! Sabi ni Des Ferrer, ako ay Filipino. Winner ka, Pinoy. Thank you. Thank you. Lahat naman tayo, Pilipino, di po ba? Yun nga lang minsan, kailangan maging Pilipino tayong totoo. Yung parang, ang Pilipino ay ako. Yung totoo talaga. Yung, ang totoong Pilipino, winner na Pinoy, kailangan sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya nga po, bago ako magpaalam, lagi kong ipinapaalala yan. Huwag lang tayong Pilipino sa nationality, di ba? Naalala nyo ng mga bata pa tayo, yung panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig pa po ba natin ang ating bayang Pilipinas? Ito ang tahanan ng aking lahi. Sana po ibigin pa rin natin ang ating bayan kahit na ang dami nating reklamo, ang dami nating sasabihin na bakit ganyan sila? Ibigin pa rin po natin sa sarili nating pamamaraan. Parang ito po, ang Winner ka Pinoy ay pamamaraan ko para sabihin sa aking bayan na iniibig ko ang Pilipinas. Marami dati nagsasabi na, grabe Chris, nung 10 years na ang Winner ka Pinoy. We're on our 12th year now para sa mga bagong tagapakinig. Nung 10 years na ang Winner ka Pinoy, may nagsabi sa akin, Chris, grabe, sinaga mo rin talaga yan sabi. Wala ka naman sweldo, mga ganun sila. Sabi ko, but I love doing it. Tapos sabi pa nga, di ka ba nagsasawa? Tapos nagbiro na lang ako, di po ba na, di ka ba napapagod? Hindi po ako mapapagod. Kasi ito na lang nga ang maliit na paraan ko para mahalin ang ating bayan. So, ikaw din, kaibigan, in your own way. Yung pagiging honest mo lang. Kunyari, nagbebenta ka, tamang gramo, tamang kilo, mas mabuti pa nga may sobra ng konti, di ba? Pag driver ka ng jeep, pagbigay po ng sukli, di ba? Hindi yung parang kunyari, nakalimutan mo, parang ganyan. Maliit na bagay lang po talaga minsan can help. You know, hello Mr. Norman Labigan, hello to you, my friend, and to, okay. Alright, I think nag-uulit na yung mga messages, no? So, I think nag-uulit siya. Bakit nag-uulit to? Loko to Anyway, so, there, my friends. Yun yung yan yung challenge ko for us today. Napagdesisyonan na natin kung ano yung ating one word. Yun yung doon iikot yung goals natin, di ba? I-align natin sa ating sarili. Napagdesisyonan na rin natin na if you have a song na parang theme song mo for this year, what would it be? Sabi ko, yung sa akin is, I hope you dance. Yung one word ko is dance, di ba?
Tapos, kung pelikula ang buhay mo ngayong 2025, ano title nun? Diba? So, that's why, mamaya, bubunutin ko na yung mga mananalo sa ating ano. At sabi ko, Dance Through Life's Twists and Turns. Yan. So, ito na po, bubunot na po tayo ng ano, ng mananalo sa ating, pipili po tayo ng tatlo ngayon. Tatlong makakatanggap ng 100 pesos na GCash or 100 pesos na load. Let me know po kung ano ang inyong gustong ang inyong gustong premyo from Winner Ka Pinoy. Okay. Our first winner is Mr. Hill Ablasa. Ang title niya ay Double Time. Congratulations, Hill. Padalan mo ako ng message, ha? Ayan, kung GCash ba or load na 100 pesos. Pwede niyo akong padalhan ng message sa 0976-014-5041 or sa aking personal number. Ayan, okay. Second winner, dahil, bilisan ko na po, dahil marami ng messages na po pasok. From James Lagrisola, babangon ako at tutulungan kita. This is beautiful, James. But do you still need it, my friend? Sabi mo sa akin kung idodonate mo na lang to, ha? Para pa-premyo natin na naman for next time, ha? Tawag dito, para makita natin kung, para maroon tayong pwedeng idagdag pa na, tawag dito, na pwedeng ipremyo sa Winner Ka Pinoy. There we go. Okay. Now, our next winner is, ito po, tingnan ko na. Oh, I'm so happy, Miss Leone Chico Himala. Thank you so much. I'm so happy you won. Although, diba, para lang, just to make you feel good, let me know if you need, load or GCash. So, congratulations po sa ating mga panalo, si Mr. James Lagrisola, si Mr. Hill Ablaza, at si Miss Leonie Chico. There we go. Okay, babalikan ko na po yung mga messages nyo dahil humahaba na po ang messages na hindi ko nababasa. Ayan, alright. Minsan po, hello Miss Bing Damalerio, magandang umaga din sa'yo, my friend. Okay, thank you so much for listening. Alright, okay. Radio, pa-check naman kung alin yung mga hindi ko pa nabasa, ha? Kasi baka mamaya. Mr. Ano to? No sete ipsum. Okay. Thank you for sa maraming messages, but I couldn't read them all na. Ayan. From June Benauro Mendoza. Sabi niya, hello, Ma'am Chris, nga nagpintas ka na singpot. Ay, Lucano kamat gayam. Maganda at mabait. Ang gusto kong baguhing ugali ko ay ang pagiging pessimistic. At ang gusto kong maging ay ang pagiging optimistic. Sabi kasi nila, kapag sobrang negative thinker ka, ay apektado lahat sa'yo, lalo na ang katawan at ang mga mahal mo sa buhay. Salamat sa pagbabasa. Thank you so much, June. Makinig ka next week, ha? I think you will win one of our prizes next week. Ha, June, ha? Makinig ka next week. Thank you so much, my dear. Alam niyo, totoo po yan. Pwede nating tanggalin yung pagiging negative. Pwede na nating itigil kasi wala naman din na itutulong. You can be so negative 1,000%. Araw-araw gusto mo gumising ka na negatibo yung pananaw mo, diba? Pero wala naman ding maitutulong na maganda sa buhay yun talaga. So, hi, Miss Charito Cabrera Diana. You are an inspiration to others. Always, always listening. Thank you so much. Thank you, Miss Charito Cabrera Diana. Ayan. Okay. I miss you too, Des. Miss ko na kayo lahat sa Rome. I miss you, Miss Chris. So proud of you. Thank you, my dear. Thank you so very much. Ayan, okay. Alright. Di ko na lang po babasahin yung mga campaign messages po, Alright. From Dr. Andrea Bavista. Always proud to be a Filipino. Kaya Winner Ka Pinoy. Thank you so much, Doc Andreng. Ayan, okay. Alright. Hello, Mr. Edlex Valencia. There we go. Thank you. Okay. Tingin ko nabasa ko na lahat, no? There. Let me check. That's just from the Facebook Live. Let me check our messages on my cell phone. This is from Nanay Tess. Good morning, Miss Chris. May vertigo din ako. Nakuha ko yon kasi minsan nalilipasan ako ng gutom. Pero may gamot ako pag sumusumpong, Miss Chris. Pakibati naman ako. Birthday ko sa January 31. 72 na po ako. Thank you. Advance happy birthday, Nanay Tess. Enjoy your birthday po,
Ayan, okay. Alright. Thank you so very much for all the messages. I will check now. Pasensya na po kayo. Anday ko po kailangang tignan minsan, kaya palipat-lipat yung mata ko. This is from Maribel Gallardo ng Laur. Nakitext lang po ako, Ate Chris. Maaga po ako mag-send ng Happy Sunday for you. Sa Radyong Winner Ka Pinoy, maganda and malusog na umaga. Salamat sa buhay na patnubay at gabay ng puong may kapal sa araw-araw na pamumuhay. Bawat musika ay may sari-saring iba't ibang kwento. Aklat ng buhay, may saya, lungkot at ligaya. Damhin ang pag-asa. See you again po. Agyaman kengka, Madam Chris. God bless. Hey, Maribel, agyaman kengka, kabsa. Thank you so very much, Miss Maribel Gallardo. Thank you. Okay, there's a message here. Oh, from Mr. Hila Blasa. As a senior citizen, ay, senior na po pala kayo. Dapat nagpupo ako. As a senior citizen, ititigil ko na kumain ng mga bawal na pagkain. The best! At mas madalas ang exercise para healthy. Thank you so much po. Tito Hill na lang ang tawag ko sa inyo. Nanalo po kayo ng 100, Padala niyo po ako. Yes, itigil na po natin ang panandali ang saya ng pagkain, ng pag-inom. Yung panandali ang saya na nakukuha sa paninigarilyo, ganyan. Sa pagsugal siguro. Lahat po siguro ng mga bagay na hindi nakakatulong sa atin physically, sa ating kalusugan, sa ating mental health. Di po ba? Kasi po, pag marami tayong utang, nababagabag din tayo eh. So yung mga nagsusugal minsan, di ba, na meron akong kaibigan, katrabaho ko dati, na yung asawa niya, husband niya, nalulung talaga sa pagsugal. Umabot siya sa punto na sumulat na siya doon saan ba? Basta sa lahat ng, yung nag-a-administer ng mga kasino, na wag nang papasukin yung husband niya sa kasino. Kasi nga, nalubog na sila sa utang. Anyway po, ang suma total nun, sobrang naghirap sila at hiniwalayan ng kaibigan ko yung husband niya. Hiwalay na sila ngayon. Ang lungkot, di po ba? So, yun siguro ang kailangan nating isipin mga kaibigan na may singil ang ating mga pinipili. May singil ang ating mga bisyo. Salamat po Tito Hil Ablaza for this. Another message from Jimmy Dumduman. Ang babaguhin ko po ay matagal magdesisyon at ang sisimulan ko naman ay hindi na ako magdadalawang isip. Good morning po. Hey, this is nice. Thank you, Jimmy. Keep watching So next Sunday, pipili ulit tayo ng 3. Lucky 3 who would win our contest. Contest talaga? Hindi naman yata ito contest masyado. Ayan. Okay, let me see if there are other messages na hindi ko nabasa. Okay po, right. Okay. Dr. Echel Villanueva, Tito Danny Villanueva, beautiful Sunday to you too. See you soon. Mr. Edmund Ukduk, thank you so very much. Well, thank you so very much for all the gifts you gave me. And thank you so much for being such a dear friend, Ed. Maraming salamat. I appreciate the conversation we had, the time we had together. Maraming salamat. Ayan, and to my ninang, Dr. Lilian Gandeza, hello to you and to Kuya Ams. Ayan. And there's a message here from Miss Rowena Angeles. Hello, I'm listening now. Ang ititigil ko ang labas na pagpapaliwanag. Sorry. Nakasalamin na ako nito Again. Hello, this is from Miss Rowena Angeles. Hello, I'm listening now. Ang ititigil ko ang labis na pagpapaliwanag sa mga ginagawa ko. Masyado kasi akong defensive sa mga actions ko. Palaging may reason kaya naman nagkakaroon ng conflict sa iba, lalo na sa kapamilya. Sisikapin ko na maging mapagpasensya sa mga taong may ibang opinyon sa akin. Ask ko lang kung ano ang pwedeng gawin pag paulit-ulit pa rin na nagagawa ko ang mga bagay na gusto ko nang itigil. Minsan nagiging impatient ako sa sarili ko. Weng, this is a beautiful message, my dear. Thank you so much for sharing. Alam mo, mahirap talaga magbago. At dahil tinanong mo, totoo yun, no? Na minsan kailangan natin talaga bigyan ng pasensya ang ating sarili. Kasi may mga times talaga na yung ugali na ayaw natin, yun mismo minsan ang ginagawa natin, 'di ba? Yung mga dapat na nakakatulong sa pangarap natin, yun pa minsan ang hindi natin ginagawa. Bakit? Ang isang paliwanag dyan, Weng, is that
human nature natin ang gawin yung merong immediate pleasure. Kaya nga may sinasabi na yung instant gratification, 'di ba? Kaya sino na sa atin diyan yung nagsabi na bukas na lang ulit ako magda-diet. Ngayon lang naman 'to. Sino sa atin yung hindi pa natin afford bumili ng malaking TV, pero dahil naka 12 months to pay siya, 24 months to pay, 0 interest, sabi natin, ay, wala naman pala interest tsaka 24 months to pay. So, bibiliin ko na lang tong malaking TV na to. Instant gratification. Ganyan din po ako dati, nung bata-bata ako. Marami ako mga binili sa credit card ko, nalubog-lubog ako sa utang dati. Kasi wala akong wisdom Hindi ako financially wise. Tapos, nakuha ko na yung binili ko. Bumili ako ng ref, ganyan. Nakuha ko na yung binili ko. Wala pa akong piso na inilabas. So, instant gratification. So siguro, Weng, isang bagay na kailangan mong tignan is parang, ano ang singil nito sa akin down the road? Pag tinuloy-tuloy ko tong pag-uugali na to, itong ginagawa ko na to, anong singil nito sa akin down the road? Count 5, 10 years from now. Nyari, 50 years na tayo, 50 years old na tayo, tapos hindi tayo nag-iipon, nagtitipid. Pag nag-retire tayo, ano kayang buhay ang meron tayo, di ba? Pagkain tayo ng kain ng bawal sa atin, down the road, ano kaya yung singil sa atin ng kakulangan natin sa disiplina, sa pag-alaga sa ating sarili? Malapit na maubos yung ating oras, but I just want to emphasize this na meron akong office mate dati na talagang 37 years old. Talagang inom dito, inom doon, kain dito, kain dyan. Parang pakiramdam niya, yung katawan niya is invincible. Walang singil sa kanya. And then, one day, he suffered from a heart attack. Cardiac arrest. At alam niyo ba, na-survive niya naman yon. Pero sa mga sumusunod na taon, sobrang laki ng singil kasi may maintenance medication na siya, ganyan. Ang laki ng singil sa kanya because maintenance medication pa lang niya, halos maubos na yung sweldo niya. So, isipin natin lagi, anong singil, ano trade-off nito? Sabi nga ni John Maxwell, small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements over time. Now, ganun din, yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin na maliliit lang. Kunyari, shot, hanggang sa 2 shot, 3 shot. Oh, sige pa. Hanggang sa hindi mo namamalayan, mataas na blood pressure mo, yung cholesterol mo, mataas na. So, ang mahalaga lang is malaman natin ano yung habit na yon na hindi nakakatulong sa atin. Tapos anong pwede nating ipalit? Yung paggastos, wag nang waldas. Ang ipapalit ay pag-iipon, pagbabudget. Parang ganyan. Ititigil at sisimulan. Magsimula ka, di ba? Sabi nga, di ba, sa kanta. Tapos ang mahalaga dito is be consistent and patient. Consistent lang. Ngayon, pag nagmintis ka ng isang araw, di subok ulit bukas, di ba? Basta ang mahalaga is consistent ka. Sabi nga, you do not decide your future. Hindi naman talaga natin na pagdidesisyonan yung ating kinabukasan It's too far away. You decide your habits. Your habits now, you decide them. And your habits decide your future. Kaya nga, sabi di ko alam kung sino nagsabi nito, habits are like a comfortable bed, easy to get into, but hard to get out of. So, yun, kaibigan. Start small. Pag tabi-tabihin mo yung mga habits na mahalaga, start small. Kunyari, dapat kita mo lagi yung exercise, or yung binili mo na pang exercise, or yung rubber shoes mo, or ganyan. Tutuloy na lang po natin siguro sa susunod na linggo tong usapin natin mga kaibigan na dahil sobrang kulang talaga ang oras. At nako, hindi ko po talaga pwedeng hindi ito sabihin. This is so important na kapag may konting panalo ka, you appreciate yourself. I-reinforce mo yung sarili mo na great job today. Hindi ka kumain ngayon ng matataba or ganyan. And track your progress. So naku, kung meron pa kayong messages, naku, mukhang hindi ko na po mababasa. But just one last look. Baka meron pa. Ayan, okay, wala na yata kung hindi nababasa. So, sabi nga, your success is in your daily habits. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo
tayo'y may talino rin. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya nang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy. This song was composed and sung for us by Mr. Ariel Misiano, who's listening now mula sa Abra de Ilog. Ayan, thank you so much, Miss Joanna Cruz, Mr. Wilson Abrea, Mr. Peter Paul Marie, Miss Baika Barcelona, Mr. Erwin Makatangay, and Mr. Eman Mortega. Thank you so very much for joining me today and for making this broadcast possible. Kasama, halina't bumangon, tayo ay kumilos na, naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ngang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Winner ka! Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ng isang buong oras. Sikapin po natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At wag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka, Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka, Pinoy!